Kajasan, nandito na tayo sa ano, ay may natumba oh. Lakas kasi ng hangin oh. Sa tumba. Lakas ng hangin, may natumba. Nakita natin? Ngayon lang nangyari oh. Lakas ng hangin. May mga pulis nga eh oh. Tumba. Hindi na lang nakadaan pa sila. Yeah! Babalik tayo at mag-check-in na ako sa loob. Alas 9 ang schedule natin. Alas 8:15 na. Check-in na tayo sa loob para ma-unload na tayo. Daling ko papel. Hindi ko muna dadalhin yung truck yan kasi baka mamaya paalisin pa ako. Ang ganda ng posisyon ko dyan kaya dyan ka lang muna. Check-in lang muna tayo. Alamin natin kung mabibigyan tayo ng dock para atrasan. Yes! Sarap matulog. Ganda ng climate dito guys. Hindi masyadong malamig. Walang snow na sa karsada. Diba tipong ang dami. Pero sa gilid-gilid meron pa. May mga tambak pa doon. Anyway, let's go. Hi. Alright, door 14 daw guys. Tara, door 14. Bilisan natin para pag na-unload makahingi ulit tayo ng ng pakarga, reload. Expected ko nito pupunta ako ng BC. Dito rin ako magpipick up kasi madalas na natin ginagawa kaya parang alam na natin Yes! Let's go. Kailangan diskarte guys. Tutukan nyo na lang pag may pagkakataon kayo. Tutukan nyo yung di-deliveran nyo para hindi na kayo mag-drive na umaga. Actually guys, kabisado ko na kasi dito, tsaka alam ko na pwede naman talagang mag-park din sa gilid na yan kasi wala naman nakalagay na bawal, walang sign kaya ayun, kumbaga memorize na natin. Ayan daw yung door 14. Atras ako dito. Yes! Binuksan na. Mabilisan lang to guys.
Thank you. Alright guys, yan. Abangan ko na lang matapos pupuntahan niya ako. Actually, good thing happen. Tinix na rin ako ng reload ko ng aking dispatch. Meron na pagkatapos ko nito, pupunta tayo ng sabi niya rito, Husar, Alberta. Tapos ang load natin ito is diretso siya ng Winnipeg. Makakauwi tayo. Kaya tinix ko na siya. Kung ngayon Webes, Biyernes bukas, makarating ako ng Winnipeg, ma-deliver ko ito. Na tayo ay mag-ano muna tayo ng tulog muna tayo. Sabado linggo sa bahay, magre-reset ako, balik biyahe tayo ng Lunes. Yan. Boss, tapos na. Okay. Papel nandun sa loob. Merry Christmas, Happy New Year. Vlog tayo ha. Okay. Ingat. Yes! Tapos na. Let's roll. Palitan ko na to ng 55 daw. 50. There. Now, let's roll. Kunin ko yung papel. Larga na tayo. Happy New Year! Mag-shout out ka na! Mabuti naman! Ha? Oo? Kumusta? Okay labat? Oo, anos labat. Atan so bulay tayo. Anos. Okay. Oh, shout out na lang. Okay. Kabisado na kasi ako dito guys eh. Kabisado na nila kasi ako dito guys eh. Suki sa pagde-deliver dito eh. Suki. Nagagala na talaga. Madalas talaga kasi tayo dito pumupunta eh. Siyempre, familiar na. Yes. Baba ako, sarado kukunin ko yung papel. Check muna natin sa baba kung sa loob kung may laman pa ba o wala na. Okay. Hindi ito nagkakamali. Hindi sila na yung bang tipong mayroong reject. Karne yan eh. Sayang ha. Kukunin pa rin nila kahit may reject yan. Wala nang laman. Malinis. Linis. Okay. Kasi minsan dun sa taas na yun hindi naglalak eh. Ayan, tara ko na yung papel. Okay guys, ayan, nakuha yung papel ito so. Tara, mula dito hanggang dun sa pipikapan ko, isang oras driving. Makarating tayo ng maaga tapos maludan tayo. Kaya na tayo pa uwi ng Winnipeg. Let's go. Okay guys, ayan, we are about to approach Husar, Alberta. Hindi makuha yung GPS ang location ng pipikapan natin, kaya binigyan ako ng aking dispatch ng direction. So pagdating mo sa Husar, sabi niya rito from Calgary East
Ontario Highway 1, where the turn south, continue east on 561 to just pass town of Husar, sabi niya. Okay? Ito na yung town ng Husar. Dito na tayo sa town ng Husar. Ang population dito is 2,000 to 20,000 katao. Tapos sabi niya, at Highway 56, turn left. Sabi niya rito. Saan ba yung Highway 56? Okay. Road 201. Okay. Ito, Village of Husar, Badlands. Ito yata yung Highway 56. Doon sa Bandaron, ang Highway 56. First time ko makarating dito guys ha. Tandaan nyo yung mga pinupuntahan. Ito yung mga pinipikapan ng Horizon. Highway 56. Nakita natin Junction Alberta 56 yan. Kaliwa tayo, kaliwa. Kontrang drum healer pala yan. So turn left on north to Township Road 250. Yun. Kaliwa tayo rito. Wala sa GPS ko na guys. Hindi na makuha ng GPS ko eh. Okay. Next, sabi niya, so sa Road 250 kanan tayo. Road 250. Hindi tayo pwedeng makaligta sa kakananan natin kasi itong binigay sa akin wala na sa GPS. Tatanggalin ko na yung GPS ko kahit dyan lang muna yung kanal. So sabi dito sa binigay na instruction, Road 250. Ayan, Road 250 kanan tayo. Lakas ng hangin guys. Pwede ang GPS dito. Ito may intersection dito, baka Road 250 ito. Ay, daan tayo.
marker sign dito. Ah, 244. 244 ito. 244. Doon tayo sa road 250. Medyo malayo pa ito. Diretsuhin ko lang. Township 250 guys ha. Tulungan nyo akong tumingin kung saan yung ito, baka ito yun. Tanda lang. Oh, ito. Township Road 250. Yan, kanan tayo dyan. Kanan. Nakikita ko naman, may sign naman doon sa gilid oh. Mukhang delikado ah. Tama ba to? Baka mamaya mali yung instruction na binigay sa akin, di ba? Road 250, Township Road 250, turn right and head east. Approximately 22 kilometer. Okay. So mga 22 kilometer pa tatakbuhin natin to intersection of Range Road 250 and Range Road 175. Shipper is there. Road 22 kilometer ang tatakbuhin natin. Ang aking mileage ngayon is 980,207 plus 22 kilometers. So let's say 980,230 somewhere in there. Yan. Yes! Dire-diretso lang ako guys. At mindful din ako kung bawal ang truck dito, baka mamaya habulin ako ng pulis. Mahirap na. Delikado. Meron pa rin tayong nakakasalubong guys. So, paikis-ikis din. Grabe, lakas ng hangin dito guys. Pabagal lang ang takbo ko. 50 lang oh. Minsan 30 pa. Kasi alam mo yung trailer mo, pag nagpapatakbo ka sa ganito, gravel na ganito, ang pavement. Tapos yung trailer mo kahit diretso yung manubela mo, yung trailer mo, gumaganon sa hangin, nililipat ng hangin. Yes! Badlands. Alright, malapit na tayo sa ano yata. Ito may dito kaya? Pa
Shipper is there, sabi niya. O baka nga ito guys, ito building na to siguro. Ito na oh, sabi dito intersection of Range Road 250 and Range Road 175, Shipper is there. Okay, so ayan yung 175 na sign. Ito, kaliwa tayo. Wala naman dyan. So Shipper is there. Baka isa sa mga to. Alamin natin. Ano ba yung sinabing pangalan ng aking ano? Ito. Plastic. Plastic ang pangarga. Plastic. Wow! Ito may mga signs sila rito. Basahin natin. Ito kasi plastic ang pangarga natin, plastic. So yun yung all truckers visitors report to office. Saan ang office nyo? Lakas ng hangin, yumuyug yun eh. Ay, ito. Yes! Loading up number 4, turn on your heater, Yeah, it's 50, right? go to 65. Door to 65, heater 65 and loading up number 4. Okay, open and back in the right away. Perfect. Okay, 65 daw guys, 65. Yes! Maganda. Orchestra. Basta hangin. Buksan natin. Tayo pa tumpik pa. Wala nang tumpik. Let's roll kung let's roll. Yan, napalo ka ng ano, kung sa ulo mo yan, totas ka. Yan tayo door 4. Tapos sabi nila 65 daw. 5, 6. Yan, para uminit. Tasan natin. Okay. Opya, dana lang. Nuevo Rio was hushed. The night people streaming toward bed and the day people not yet awake. There was less cover for an Anglo necromance trailed by a demon. I was a little more sanguine now, though. After all, I had a demon on my side. And I was beginning to think he was trustworthy. We turned the corner onto a long, empty street with boarded-up windows. Jafframel pacing next to me, his hands clasped behind his back. I carried my katana a little more easily than I had before, since it didn't seem likely that I'd need it in the next few minutes. I checked the sky. Pale, pearly dawn was beginning to filter through the lowering clouds, and the breathlessness of an approaching storm had intensified, if that were possible. I longed for rain, for lightning, for anything to break this tension. I hate muggy weather. So what's this grand idea of yours? Does it give me a better chance of killing Santino? I checked the street again. My nape prickled. Nerves, probably. It's been a hell of a night. A better chance? It does. Okay. What? Okay, thank you, you're good to go. Yeah, I leave in 30 minutes, okay? Finishing my I workout. don't trust anyone, not until proven. That sounded rude. You're okay, you know.
But my jury's still out until you tell me the Tapos na tayong nalutan. Binigyan na sa akin yung papel. Mamaya na ako umalis. Tapusin ko lang muna to. Mga 30 minutes pa. Pagka ganito na nagwo-workout ako eh, talagang ayokong pa-disturbo kung tutusin. Or hindi man sa pa-disturbo, ayoko yung nabibitin yung workout ko. Tapusin muna natin yung workout bago tayo tuloy yung lumarga. Alright. Ay guys, sarado na natin. Plastic, styrofoam, magkano ito? Wow! Okay. Tapos ang workout, tapos ang pick up, tara! Ayos! Alright, yes sir. Magaan tayo, magaan. Styrofoam lang kasi yung pangarga eh. Kaya dadahan pa rin ako. Dahan-dahan. Itong GPS ko ng truck eh, sinitap ko para sa Winnipeg. Pinaikot pa ako doon. Doon din ako papasok kung saan tayo dumaan kanina. Pero tayo dadaan sa kung saan tayo. Kakaliwa tayo, sabi ng truck GPS kakanan. Galing tayo rito kaganina eh. Kumaliwa tayo papunta rito kaya kakanan tayo. Ngayon, kakaliwa tayo ngayon. Let's go find our first contact. Mas hangin. The PoliceNet plugin gave me a current map of the city and tagged locations of landmarks loaded from my DAT band to my DAT pilot. The doc told me he was in town. It wasn't too hard to find a familiar face. Whatever city Captain Jack was infesting, he always hung out near the prostitutes. We visited 5 bordellos before we hit pay dirt. I scanned a 2-story building and brushed against weak, familiar shielding. After running into Captain Jack on 4 bounties, one of which had almost cost me my life when he turned traitor and sold me to the criminal I was hunting, I could tell his shielding even through a building reeking of sex and desperation. It was an unpleasant skill. Kakananin pa ako, kaliwa na ako Look rito. dangerous. Don't kill anyone unless I do, okay? Kasi galing tayo rito kaganina eh. Kumanan tayo papunta rito. Ngayon The kakaliwa shadow naman as I tayo. crossed the street. We ended up on a door. Ngayon ng truck GPS. Gusto niya kumanan tayo rito. Uy, iikot pa ako doon. Hindi maganda. Hindi kaya. Dito tayo rito. Saan tayo galing kanina? At least dito, spalto na. Continue on Range Road 183. Alright guys, yan. Trans-Canada Highway 1 na. Yes! Pasar. Dito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. Dire-diretso na to. Winnipeg na. Pero hindi ko aabutin ngayon ng Winnipeg guys. Kasi ang oras ko kulang. Mga 760 miles pa to. Tapos i-deliver ko pa to bukas.
Uubusin ko oras ko, tapos magmamaneho tayo Continue on Highway 1. hanggang maubos yung oras ko. May 10 oras pa ako. Let's say sabihin, makakarating na siguro tayo ng ano nito guys, kung papalarin, malapit-lapit sa Brandon mamayang gabi. At saka ano na, hapon na rin, no? Hopefully, or Regina, whatever. Kasi syempre ayoko naman mag-drive ng gabing-gabi. Alright guys, let's go. Trans-Canada Highway 1 na, relax na tayo. Dito na tayo sa ano, tuyot na tuyot. Ayos, nandito na tayo sa ano, ay may natumba, oh. Lakas kasi ng hangin, oh. Sa tumba. Lakas ng hangin, may natumba. Nakita natin? Ngayon lang nangyari, oh. Lakas ng hangin. May mga pulis nga, oh. Tumba. Hindi na lang nakadaan pa sila. Hinangin. Kaya dahan-dahan lang ako guys eh. Mahirap na. Yes! Nakita nyo? Oh, yan oh. Pag ganun-ganun, windy, supra. Slow down lang, slow down. Nag-chempuan siya ng lakas ng hangin, sigurado yun guys. Meron pa tayong 8 oras driving. Hindi ko na siguro uubusin yung 8 oras na yun. Anong oras na guys? Oh, alas 5 na. Mahirap yung gano'n, yung matumbahan tayo. Baka mamaya syempre pauwi ka, nagmamadali ka. Tapos syempre mabilis ang takbo mo. Yung wind gust kasi, lakas ng wind gust. Yun. Tumba siya, tumba. Ang speed limit dito guys is 110 km per hour. Siyempre, depende pa rin naman sa weather condition, tsaka yung mga bagay-bagay na katulad niya, malakas ang hangin. Nasa yun na yun kung gaano ka conscious mag-drive. Katulad ko, ang truck ko lang naman hanggang 105 km lang to eh. Kahit apangan ko gasolina, hindi na yan aabot ng more than 105 km. Except palusong talaga dahil magpipick up ng speed yan. Pero yung ganitong patag, kahit apangan ko crudo o gasolina, yung silinyador niya, hindi talaga siya i-speed up. Kasi nakaset siya ng 105 km per hour. Guys, focus lang ako, tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Hindi ko alam kung saan ako abutin, basta mag-drive ako, pero sigurado sisikapin kong abutin ng Regina para sa ganun bukas 6 na oras na lang pag nagsimula akong magmaneho. Alright guys, ayan no,
Siguro putulin ko na yung vlog ko rito. Total naman driving na lang itong gagawin kong ito hanggang sa matapos yung oras ko, or pagka gabing-gabi na magpahinga na lang ako at ipagpatuloy na lang natin ulit ang ating biyahe bukas. Ayan. Basta kayo mag-ingat dyan guys, stay warm at saka stay safe sa pagdadrive. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa panonood. I love you all guys. Salamat sa suporta. Peace out. Yes! Lakai Tracker.